The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, maganda na ba ang sikat ng araw dyan sa Boracay? Maganda na, Brad Ted. Medyo lumiwanag na. Nagliwanag na. I told you. Sige. God is good. Amen. Sige. So Brad Jeff, marami nag-aabang sa atin and we pray also para kay Nanay Ana sa kanyang kagalingan. Kung narinig mo kanina si Tatay Efren na matindi rin ang hinaharap ngayon na pagsubok dito sa sitwasyon ng kanyang mahal na misis na si Nanay Ana. Go ahead, Brad. Go ahead. Saktong-sakto yan, Brad Ted. Anyway, batiin ko muna si Daddy Bert at si Bernard at Ivy Marquez. Kanina, Brad Ted, dito sa lobby, si Alvin Casanova, naka-tune in daw sa'yo. DCMM days mo pa lang. So Alvin, thank you so much pag-approach sa akin kanina. Sakto yung kwento natin kala tatay at kala nanay kasi kwento ng himala sa Book of John ang ating pag-uusapan. One day, Ted, si Jesus nasa Cana, okay? Kung saan ginawa niya yung water into wine. Doon may isa raw official ng gobyerno. Siguro modern day, isang undersecretary. Okay, yung anak niya na lalaki may sakit na nandun naman sa Capernaum. Brad Ted, ang Cana ay around 40 kilometers away doon sa Capernaum. So, bumiyahe yung tatay. Modern day siguro from BGC to Santa Rosa. Ganun yung nilakad na tong official na to para lang abangan niya si Jesus. Okay? So incidentally, Brad Ted, take ko na rito opportunity na to. Sa October, pareho kong pupuntahan yan. Nasa itinerary ko yan sa aking Holy Land Pilgrimage. Yung Cana, madalas kong puntahan yan pag nasa Israel. At yung Capernaum, pupuntahan natin dyan yung bahay ng mother-in-law ni Peter. Kaya maganda mapuntahan niya kung kayo po. Take ko na yung time, Ted, kung kayo po interesado sa October po, meron akong Holy Land Pilgrimage, October 10 to 21. Samahan niyo po ako, mag-i-enjoy tayo doon. 12 araw tayong magkakasama. Araw-araw tayong mag-i-explore ng Holy Land, Egypt at Jordan. Anyway, namabalitaan po ng official na to na bumalik si Jesus. Pinuntahan niya to. Inaantabayanan niya talaga si Jesus. And then nakiusap siya, nung nakita niya, Jesus, pwede mo ba ako samahan? Nag-aagaw buhay yung anak ko. Naghihingalo na, Brad Ted, yung anak niya lalaki. Instead na sumama, sabi ni Jesus, kayo talagang mga tao kayo, hanggat hindi kayo nakakakita ng physical na himala, hindi kayo maniniwala sa akin. So, parang medyo rude yata si Jesus. Instead na pagbigyan yung gusto ng tao, rebuke ang nakuha. Sabi ng lalaki, sige na po Jesus, sumama na kayo, mamamatay talaga yung anak ko. So instead na sumama si Jesus, sinabi ni Jesus sa 1:4:50, John 40 verse 50, sabi ni Jesus sa official, humayo ka na, mabubuhay ang anak mo. Ted, instead na sumama, sinabi lang, sige na, you may go, your son will live. Interesting, ang sagot ng lalaki, naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umalis na siya. Hindi siya namilit na, ang labo mo, Jesus, gusto nga kitang imbitahan, i-lay hands mo yung kamay mo sa anak ko. Pero sa halip naniwala daw siya sa salita ni Jesus. Di ba challenge ni Jesus mga tagapakinig, yung mga tao, hanggat di kayo nakakita ng himala, hindi kayo naniniwala. Pero itong lalaki, kakaiba. He took Jesus into His word. Hindi siya naghintay ng physical na healing. Tanong ko lang sa mga nakikinig at nanonood, Brad Ted, naniniwala ba tayo sa salita pa lang ni Jesus? O naniniwala ba tayo pagka gumaling yung anak ko, gumating yung nanay ko, saka ako maniniwala? Pag sinabi ba ni Jesus na patawarin mo yung mga may sala sa'yo, magpatawad ka sa mga may pagkukulang sa'yo. Pag sinabi ni Jesus na magbigay ka, pag sinabi ni Jesus na yung pride mo, ibaba mo, naniniwala po ba tayo sa Kanya? He took Jesus to His word, iba po to. And then, as I end, Brad Ted, nung pauwi na siya, sinalubong siya ng mga alipin niya, sabi, Boss, Amo, Chip, gumaling na yung anak mo kahapon, 1:00 ng hapon, nawala yung lagnat. Nung na-recall nung lalaki, that was the exact time na sinabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na ang anak mo. At the same time na pinut niya yung kanyang pananampalataya, yun din ang time na gumaling ang kanyang anak. Kaya ulitin ko po, 1:4:50, sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka na, mabubuhay ang anak mo, at naniwala ang lalaki at siya'y umalis na. Ang challenge ko lang po, tayo po ba'y naniniwala at this moment sa mga kasalitaan at kasabihan ni Jesus? Dahil po hindi natin kailangan ng physical manifestation, His words should be enough. Tayo po manalangin. Panginoon, patawarin niyo kami dahil madalas kine-question namin ang salita mo.
kailangan mo talagang pakasalan itong ka-live-in ko. Dahil sabi mo sa salita mo, i-honor yung marriage bed. Kailangan ko ba talaga magpakumbaba? Okay, kung may nakabangga ako sa kalye, ano ba, kakasaan ko ba ng baril o mag-usap kami ng maayos at magpakumbaba? So Lord, tulungan nyo kami na ibaba ang aming sarili dahil alam namin ikaw ay Diyos na nagpakumbaba as well. Tanggalin nyo po yung aming mga pride, insecurity, anxiety. Dahil sabi ng salita mo, there's grace to those who humble themselves. Salamat po sa kagalingan na ibibigay mo sa mga may karamdaman ngayon. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff. Keep his family safe. Si Brad Jeff mismo po sa kanyang ginagawa ngayong pagmimisyon. At salamat po muli sa magandang balitang hatid ng segment na ito. At kami po nananalangin para po kay Nanay Ana Mencede ng Bagong Baryo, Caloocan. Yakapin niyo po siya, Panginoon, at kayo na po ang bahala sa kanyang kagalingan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. So praise God, Brad Jeff. Salamat na marami muli sa iyong pagkakataon na makapaghayag na magandang balita. At alam kong excited ka na magtampisaw sa batis sa dagat ng Boracay. Sana all. Sana all. Sige. So, ang ganda ng likuran mo, ha? Ang ganda ng background mo, Brad Jeff. Tama-tama ang panahon. Hindi masyadong mainit at hindi naman din umuulan. Ayan. Sige. Ganda ng lugar na iyan, ha? Mukhang kailangan ko pag-ipunan ko ng 1 taon yan bago ako makapadpad dyan. Sige. Sabi sa iyo, Brad Ted, ikaw pa. Pag nandito ka, malamang hindi ka dito magstay. Sa Shangri-La ka. Salamat na marami, Brad Jeff, ha? Okay? Okay, Brad Ted, again, inuulit ko lang po, sa October 10 to 21 po, samahan niyo po ako sa aking Holy Land Pilgrimage. I-Viber niyo lang po ako kung gusto niyo makisama. Okay? At magkasama-sama tayo po. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.